back sa ating YouTube channel mga katropa. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin ito ngang tungkol dito sa pag-aalaga ng mga piglet. So ibig sabihin nito mula pag-awat sa mga piig. So karamihan na sa mga piggery business mga katropa is binawalay nila ang kanilang biik sa edad na 28 days. Pero ang normal process talaga mga katropa is sa mga lalong-lalo na sa mga backyard hog racer, winawalay nila yung kanilang mga piglets, kanilang mga baboy sa loob ng 35 days hanggang 45 days. So ibig sabihin nito, talagang yung mga baboy, yung mga piglets talagang malalakas na. Pero doon sa mga commercial farm, doon sa mga ah, medium size na farm, talagang 28 days pa lang, pinapractice na nila na sinisimulan ng iwalay etong mga piglet. So, malaki ang maitutulong nito mga katropa para at least yung mga inahin natin is maaari ng maglandi muli at mabigyan sila ng sapat na panahon para at least makarecover. Isa sa pamantayan sa pagwawalay ng biik sa gulang na 28 days, 30 days, o depende sa inyo kung 35 days man yan o 45 days. Pero, mas sinasuggest natin na mga 28 days o 30 days lang, winawalay na yung mga piglets natin. Isa sa mga pamantayan na dapat nating tutukan bago tayo magwalay, kailangan itong mga piglets na pinag-uusapan natin na iwawalay, maaari na talagang kumain. Ibig sabihin, mayroon na silang sapat na kakayahan para kumain. Malakas na silang kumain ng mga feeds para kung iwalay natin sa mga inahin, makatitiyak tayo na talagang magiging malusog, malakas, masigla sila dahil marunong na talaga silang kumain. Maaari rin mga katropa na pagwawalay natin sa mga piglets, kailangang porgahin natin yung ating mga biik para at least mawala yung mga parasite sa kanilang mga tiyan. So, ibig sabihin nito galing sa pagpapasuso ng mga inahin. Kasi karaniwan na kapag nag-aalaga tayo ng mga piglets, yung mga piglets kahit mga 3 days pa lang o 5 days pa lang, unti-unti na silang nakakakain ng mga feeds dahil yung mga feeds na kinakain ng inahing baboy natin, minsan natututunan na rin nilang kainin. Pero yung mga piglets na winawalay natin, makikita natin na magiging mas malakas silang kumain habang tumatagal at lumilipas yung panahon. Sa panahon ng pagwawalay mga katropa is importante na napupurga yung ating mga piglets bago sila tuluyang mawalay. And ikalawa is dapat mabigyan sila ng vitamin B complex. So ito ay makakatulong sa kanila para maging masigla at malakas ang kanilang pangangatawan and tuluyan silang makarecover. So isa pa sa mga ibinibigay ng karaniwang mga magboboboy is yung electrolytes para maiwasan yung pagka-stress ng mga piglets natin. Kung mapapansin natin mga katropa, isa sa mga ginagawa ng iba is para hindi masyadong ma-stress yung mga piglets sa panahon ng pagwawalay is yung inahin yung inaalis nila dun sa kulungan para at least yung mga piglets is hindi sila manibago dun sa environment nila and makakatulong ito para at least mas makarecover sila kaagad. Kasi kung ang gagawin natin is yung piglets, yung hihiwalay natin, so nandun yung stress sa mga alaga natin. At tatlong mahalagang bagay na dapat malaman natin sa pag-aawat ng biik. Isa is dapat nating malaman na yung mga piglets natin is medyo kulang ang acidity sa tiyan ng mga biik kung saan ito ay tumutunaw ng protein at pumapatay sa bakterya sa loob ng mga tiyan. Okay, sa panahon ng pagwawalay, ang acidity sa tiyan ng mga piglets ay bumababa at pumapabor sa pagdami ng mga bakterya tulad ng E. coli na hindi angkop sa pantunaw ng mga biik. Kaya't ang mga biik ay nakakaranas ng pagtatay, scoring, which is normal na nangyayari mga katropa. So, ibig sabihin kapag nagtatay yung mga piglets, huwag tayong mabahala kasi normal lang yan at mabagal na paglaki sa panahon ng pagwawalay o post-winning lag.
Kaya naman importante yung sinasabi natin na kailangan, bigyan sila ng electrolytes para at least makatulong ito para hindi ma-stress yung ating mga alaga. Isa pa mga katropa is yung, hindi pa mature yung digestive system ng ating mga alagang piglets dahil, mula sa edad na 4 to 5 weeks bumababa ang kakayahan ng mga biik na tumunaw ng gatas. Hindi rin naman sapat ang enzyme sa bituka ng mga biik na tumutunaw sa matigas na mga feeds, tulad ng pellet, ayan. Ah, pero, may option naman kung pellet o yung isa yung gagamitin yung mga katropa, nasa sa inyo 'yan. Pero mas okay na yung mga pellet, para hindi nasasayang yung mga pinapakain natin sa mga alaga. Kasi sa panahon na, ah pakakainin natin yung mga piglets is mas nakakain nila yung mga pellets at walang masyadong natitira sa kinakainan nila. So sa ganong sistema, hindi masyadong malaki o marami yung masasayang sa mga feeds na pinapakain natin sa kanila. At ang ikatlo naman is hindi pa rin fully develop ang immunity ng mga biik, kaya madali silang kapitan ng mga sakit. So eto mga katropa, yan talaga isa sa mga nararanasan. Kaya nga importante na sa panahon ng mga ah, bagong wala yung mga biik natin, piglets pa yung mga biik natin, is doon natin ng talagang tutok sa pag-aalaga. Kung mapapansin natin, ah, diyan madalas yung namamatayan ng mga piglets dahil hindi tama at wasto yung pag-aalaga. Kailangan medyo malinis o talagang malinis yung environment na tirahan ng mga alagang baboy para at least hindi dapuan ng mga bakterya at iba't ibang sakit yung ating mga alagang piglets. Isa sa mga laging tinatanong mga katropa is na-overfeeding yung mga alagang piglets natin. So, ibig sabihin nito mga katropa, sa gulang na 5 days old pa lang dapat natututo na at tinuturuan ng kumain na itong mga piglets natin. So, sa pamamagitan ng pagpapakain ng mga booster feeds, makakatulong ito para mabilis na lumaki yung ating mga piglets. So, sa gulang na ika 5 days hanggang 35 days old, maaari natin pakainin ng booster feeds. So, pwede natin simulan sa pakunti-konti, pabisik-bisik muna, mga 10 grams hanggang sa dumami ng dumami, hanggang sa maging 100 grams na ang nakukonsume nila per day. And hanggang sa magpalit na tayo ng mga pakain sa ating mga alaga. So, ibig sabihin, sa edad na winala yung mga piglets, day 36 o day 28 man, so maaari na tayong magbigay ng pre-starter feeds. Sa ganong sistema mga katropa, maaari na tayong magpakain hanggang 500 grams o halos kalahating kilo na yung maaaring makonsumo ng ating mga alaga. Pero hinay-hinay lang tayo mga katropa dahil sabi ko nga, minsan na-overfeed yung mga alaga nating baboy kaya minsan nakakapagresulta ng pagtatae. Ayan, ibig sabihin nito mga katropa, kapag magpapalit tayo ng feeds galing sa booster, papunta sa pre-starter, papunta sa starter, kailangan gradual lang. Ibig sabihin, merong 70-30 measurement. Ibig sabihin, yung dating pinapakain natin, 70% and then 30% yung mga bagong pakain. Ayan. So, imimix natin and dahan-dahan tayong magpalit hanggang sa maging 100% na ng tuluyan yung ipapakain natin. So, ibig sabihin, from booster to pre-starter, sa unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, hanggang sa tuluyang maging 100% na. So, ibig sabihin, from 30%, gagawin nga 80-20, hanggang sa tuluyan na ngang maging buong-buo na 100% na yung feeds na ipapalit natin dun sa alaga natin. So, ibig sabihin, from booster to pre-starter. So, etong mga katropa makakatulong para at least yung mga alaga natin, hindi sila manibago sa mga kinakain nilang feeds mga katropa. Isa sa talagang masasabi natin na best friend ng mga magbababoy ay yung Apralite nga. Etong Apralite mga katropa is inahalo lang ito sa inumin ng mga piglets natin. At ito ay dagdag pangkondisyon sa mga alaga. At may dagdag electrolytes rin ito na kontra sa pagtatain ng baboy at iwas stress na rin. So ito yung sinasabi natin mga katropa na kapag meron tayong mga alaga,
pagwawalay ng mga piglets, nagbabakuna tayo. So maganda na nagbibigay tayo ng electrolyte sa ating mga alagang baboy. So maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na 'to, isa namang kuwentuhan tungkol sa negosyo ng pagbababoyan. Hanggang sa muli, maraming salamat.